Mga ka-bench reaction, may bagong development ngayon sa rotation ng Los Angeles Lakers at ang sentro ng usapan ay si Luke Kennard. Mula nang matrade siya papuntang Lakers, hindi siya basta role player lang. Unti-unti siyang nagiging X-factor ng bench. Sa ngayon, average niya ay 10.2 points per game. Pero ang mas importante, 60.9% sa field goal at 48.3% sa three-point area. Hindi ito normal numbers para sa bench player, elite efficiency ito. At sa isang team na may ball-dominant star tulad ni Luka Doncic, sobrang laki ng epekto nito. Ngayon, may mga analyst na nagsasabing dapat mas pag-isipan ang rotation dahil sa impact ni Kennard. Hindi lang ito tungkol sa scoring, kundi sa spacing, ball movement at system fit. Unahin natin ang spacing effect. Kapag nasa loob si Luka, automatic may attention siya mula sa depensa. Madalas naka-help agad ang weak side. Pero kapag may 48% three-point shooter sa gilid, hindi pwedeng basta umalis ang bantay. Ibig sabihin, mas lumuluwag ang lane para kay Luka, mas madali ang drive, mas madali ang kick out at mas gumagaan ang opensa. Kapag sinabayan pa ito ni LeBron James, nagiging komplikado ang depensa. Sino ang iiwan mo? Si Luka na playmaker, si Lolo na attacker, o si Kennard na automatic sa tres? Dahil dito, may suggestion na baka mas maging balanse ang lineup kung ilagay muna si Austin Reaves sa second unit. Hindi dahil mahina siya, kundi para ma-distribute ang scoring. Isipin mo ito. Starting unit, Luka, Kennard, LeBron, Maxey, Ayton. Second unit, Reaves at Rui ang primary scorers. Mas magiging stable ang bench, hindi mawawala ang scoring kapag nagpapahinga ang starters. Dito pumapasok ang insight ni James Worthy. Ayon sa kanya, dapat bigyan ng mas maraming minuto si Maxey Kleber. Stretch big si Maxey, kaya niyang bumato sa labas, at bagay siya kay Luka dahil pareho silang sanay sa European spacing system. May isa pang suggestion si Worthy, pagsabayin sina Maxey at DeAndre Ayton. Dalawang big man sa loob pero may shooting pa rin sa labas. Kapag i-blitz si Luka, may LeBron sa weak side, may Ayton sa ilalim ng rim, may Kennard sa tres at may Maxey na pwedeng mag-pop sa top of the key. Napakaraming option, hindi predictable ang play. Dagdag pa ni Worthy, maganda ang naging adjustment ng Lakers sa huling dalawang panalo nila matapos ang tatlong sunod na talo. Makikita ang pagbabago sa ball movement, sharing the ball, hindi pilit ang tira, hindi lang umiikot kina Luka, Reaves at LeBron ang opensa. Mas mabilis ang desisyon, mas malinaw ang spacing, mas kontrolado ang tempo. Pero may warning din siya, kailangan maging matalino si Coach JJ Redick, hindi dapat 9-man rotation lang. Mahaba ang season, kapag sobrang gamit ang stars, delikado sa injury at pagod, kailangan gamitin ang depth lang roster. Sa ngayon, malinaw na may identity na ang Lakers, spacing, ball movement at versatility. Pero nasa tamang rotation ang susi para maging consistent ito. Ngayon mga ka-bench reaction, gusto kong marinig ang opinion nyo. Dapat bang simulan ang Luka-Kennard combo para mas gumana ang spacing? Sang-ayon ba kayo na ilagay muna si Reaves sa second unit para lumakas ang bench? At dapat ba talagang bigyan ng mas maraming minuto si Maxey Kleber? Comment nyo sa baba ang sagot nyo. At kung gusto nyo ng ganitong klaseng analysis, serious, direct to the point, walang drama, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo araw-araw dito sa Bench Reaction PH.